From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Mga kapatid, masaya ba kayo sa umagang ito? Ako'y nagpapasalamat sapagkat nakikita ko ang mga pagmumukha ninyo, masaya kayo. Wala pong ibang dinadalangin ko kundi bumalik ang kagalakan sa bawat tao sa Pilipinas. Sapagkat kung ako'y lumalakad, palagi akong nakasakay ng sasakyan ko. Pero pagka ako'y lumalakad sa mga siyudad ng Pilipinas, I am claiming those cities. I'm claiming them. I said, I claim this city in the name of the Lord Jesus Christ. I claim this city as the city of Jesus Christ. That Jesus Christ will be known in this city as the King of Kings and the Lord of Lords in this city. Kiniklaim ko yun. Karamihan sa mga nasasalubong kong tao, talagang walang kagalakan ng kanilang pagmumukha. You don't have to open or pry up a man's heart in order to know what is inside his heart. You only have to look and discern his face, and you will know that that man is suffering, that that man is under the grips of the power of the enemy. Sapagkat talagang walang mga sigla at kagalakan, walang ningning ang kanilang buhay, at walang ningning ang kanilang mga mata pagka tumingin sa iyo. Talagang nandoon yung tinatawag na 15-kilometer look, which is an empty look to space na talagang may tinitingnan pero wala namang tinitingnan. Hallelujah. Nawawala ang meaning sa kanyang buhay. Ngunit mga kapatid, ang dalangin ko po na hindi lamang iilang mga anak ng Diyos ang magkakaroon ng pag-asa, magkakaroon ng buhay at kaligtasan sa mundong ito na pinangako ng Panginoon, kundi pati na rin sa una sa pinangako niya sa kaligtasan sa darating na panahon. Ngunit habang tayo naghihintay, gusto ng Diyos na tayo ay masagana at masaya rin dito sa sanlibutan ito. Hallelujah. Ang dalangin ito ay tinutugon ng Panginoon sa ngayon. Talagang sabi ko, Panginoon, buksan po ninyo ang puso ninyo para sa lahat ng mga anak ninyo na ngayon ay naghihikahos at naghihirap. At kung yan ay ang pag-ibig ninyo parang dam na may mga hadlang pa, kunin pong lahat at gawin yung flash flood, yung inyong pag-ibig papunta sa amin. Alam niyo mga kapatid, gagawin ng Panginoon yan. Bakit ko sinabi yan? Because while I was preaching in our congregation in Davao, na feel ko sa puso ko na binuksan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig
at ngayon ibubuhos sa bawat isa sa atin na walang hadlang. Walang hadlang. Ibubuhos niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapala sa bawat isa sa kanyang mga anak. Binasa natin dito sa mga salita ng Diyos ang napakahalagang mga salitang ito na siyang nagbibigay buhay sa ating pananampalataya. Sinabi ni Peter, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Kaya si Peter nagbigay sa atin ng description ng mga mananampalataya na tinatawag na born again. Ang lahat ay magsabing ako isang born again. Sa ating orientation, napakinggan natin kung ano ang tunay na meaning ng pagiging born again. Born again not only of water, but of the Spirit. Yung Espiritu natin, ma-overhaul yun. Hindi lang i-overhaul, talagang aalisin at babaguhin ang Espiritu mo. From the spirit of rebellion to the spirit of obedience. From the spirit of darkness to the spirit of light. From the spirit of worldliness to the spirit of holiness. From the spirit of Satan to the spirit of God. From the spirit of the world to the spirit of the kingdom of heaven. Yan ang ginagawa ng Diyos sa mga born again na tulad natin pinanganak na muli. Bakit tinawag kayong born again? Sapagkat ipinanganak na kayo noon. Ngunit ipinanganak kayo sa sanlibutan ng laman. Sinong ipinanganak na dito noon? Taas nga ang kamay ng ipinanganak na noon. May iilan. Lahat kayong naririto, ipinanganak na kayo noon. Kung hindi kayo ipinanganak, wala kayo rito ngayon. Kaya kayo, first of all, born na. No? Sino ang nanganak sa inyo? Yung nanay at tatay ninyo. Okay? Sila ba espiritu o tao? Okay. That's why you were born in the world of the flesh. Na ang lahat ng pag-uugali ay nasa flesh. Kahit pa kung tingnan mo mabuti sa harap ng sosyedad o hindi. But still, ang ginagalawa natin sa sanlibutan ng laman. Kung ang aasahan lang natin ang ating pagiging ipinanganak sa sanlibutan ng laman, hindi tayo dadako at hindi tayo pupunta sa buhay na walang hanggan. Sapagkat sa laman, nandito yan ang kamatayan. Kaya kung yun lang ang aasahan mo, kahit 1,000 resolution ang gawin mo upang magbago ka, which is only reformation, and reformation is always cut short because of our nature, which is sinful, a sinful nature, palaging napuputol ang ginagawa nating mabuti, napakarami nating gustong intensyon na gumawa ng mabuti, napuputol lang sapagkat yung ating nature bumabalik sa kanyang pagiging makasalanan. Kung yun lang aasahan mo, hindi ka maliligtas. Sapagkat ang laman pupunta sa kamatayan. Kaya sinabi ng Panginoon, kailangan ipanganak kayong muli sa Espiritu. Ang ating ama ay, ang ama ninyong bago ngayon, ano siya? Espiritu ba siya? Hindi natin siya nakikita. Ano ang kanyang seed? Ano ang seed ng Panginoon? Ang kaniyang mga banal na salita. Tinatawag na incorruptible seed. Pumasok sa atin, pinanganak tayong muli ngayon. Ang ama ninyo ngayon, ano? Espiritu na. Ang ating amang espiritu ay may sanlibutan. At yan ang tinatawag na sanlibutan ng espiritu. Inilipat na kayo ngayon sa sanlibutan ng laman, tapos ngayon papunta na kayo sa sanlibutan ng espiritu. At ang ama ninyo dito bago na, espiritu na. Kaya, bibigyan kayo ngayong pag-uugaling hindi na sa laman, sa espiritu na. Kaya magbabago kayo. So, the description that Peter has given us in 1 Peter chapter 1, 23 to 25
is just as true of Christian today as it was true in the Christians of the first century. And Peter tells us first, the true believers, when he emphasized these words, he said that true believers have their privileges. May mga pribilehyo tayo bilang born again, na may bagong ama at may bagong sanlibutan. At tayo ay mga bagong ipinanganak sa kanyang kaharian. So may mga pribilehyo tayo. Mas malaki pa sa lahat ng pribilehyo matitipon mo sa sanlibutan ito. Huwag ninyong kalilimutan yan. You have privileges as true born-again children of the King. Mayroon na tayong bagong ama ngayon. Mayaman ba yung ama ninyo? May imposible ba sa ama ninyo? Yan ang pribilehyo ng mga anak. Sapagkat meron silang amang hindi limitado. Mayaman ang kanilang ama at ang lahat ng kanyang pinangako ay para sa kanyang mga anak. So we have that privilege. We have that relationship. At pagkatapos, hindi natin pwedeng pag-usapan yung mga pribilehyo pagka hindi natin pag-uusapan ng responsibilidad. Sapagkat ang privilege, ang katapat niyan palaging responsibilidad. Amen? So bilang mga anak ng Diyos na tumatanggap sa Kanya ng pribilehyo, meron tayong sari-saring mga responsibilidad na dapat nating mapag-aralan. With every privilege carries with it a responsibility. And this, Peter tells us what our responsibilities are as a Christian. Huwag kayong matakot sa responsibilidad. Huwag kayong matakot sa responsibilidad. Pagkahinarap natin ng responsibilidad, kasama na yan ang pribilehyo. Tingnan ninyo, may responsibilidad kayo sa sarili ninyo. Di ba? Pagka hindi nyo hinarap ang responsibilidad sa sarili ninyo, tutubuan kayo ng damo. Pagka kayo gumising sa umaga, anong unang responsibilidad ninyo? Mananalangin ka. Hindi, wag muna yung spiritual na responsibilidad. Yung sa sarili mo lang muna. Ano ang unang responsibilidad mo pagka gumising ka sa umaga? Tumayo ka. Pagkatapos manghilamos ka. Siyempre, maliligo ka, magtututbrush ka. Pagka hindi mo ginawa yan, wala nang tatabi sa'yo. Maging sa bus man, maging sa simbahan man, naku, hindi ka na magiging pagpapala. Di ba pribilehyong tayo mabuhay sa sanlibutan ito? Pribilehyo yan. Pero may mga kargang responsibilidad sa buhay yan. That is only your responsibility for yourself. At may responsibilidad kang kumain, may pribilehyo kang kumain, ngunit may responsibilidad ka na ang kainin mo, yung nakakabuti lang sa katawan mo. Mga responsibilidad yan. This is very basic, very simple, very elementary. Pagkatapos sa sarili mo, may responsibilidad ka sa ibang tao. Halimbawa ngayon, minor ka. May responsibilidad ka sa mga magulang mo. Nasundin mo sila na magpasakop ka sa kanila. Pag kayo nagtatrabaho na, may responsibilidad ka doon sa pinagtatrabahuan mo. Kasama ng privilege na ikaw magsusweldo pagkatapos ng isang buwan. And then, sa spiritual, meron naman tayong responsibilidad sa Diyos na kung saan tayo nakakuha ng bagong buhay. Pinakamalaking pribilehyo ang nasa sa atin ngayon. Sino baga sa inyo ang makakabili ng buhay na walang hanggan? Mabibili ba yan? Puntahan ninyo lahat ng department store sa Davao, sa Cebu, sa Bacolod, sa Manila, sa SM. Hindi nyo mabibili yung buhay na walang hanggan. Walang pabili niyan. Makukuha lamang ninyo yan sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita at sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanya bilang ating personal na tagapagligtas. Tingnan natin mga kapatid, bilang tunay na mananampalataya, meron tayong relationship sa mga pribilehyong ito at mga responsibilidad na ito. Magkakasama ang dalawang yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayan yan. Pagka hiniwalay mo ang responsibility sa privilege, pati yung privilege mawawala. Pagka hiniwalay mo naman ang responsibility, ang privilege mawawala. Pagka privilege lang ang hinahanap mo,
Kaya ikaw ay maghahanap ng wala sapagkat hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawang yan. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, sinabi ni Pedro dito na tayo bilang mananampalataya ay isinalarawan bilang mga maliliit o mumunting mga anak, babies in Christ. Kayo, kahit matanda na kayo, kung ngayon lang nagpapasimula ang inyong kaalaman sa mga salita ng Diyos o sa sanlibutan ng Espiritu, baby in Christ kayo, kahit na puti ng buhok ninyo. You are still a baby in Christ. Category ng baby in Christ yung ngayon lang nagpapasimula yung kaalaman mo sa kanyang mga banal na kalooban. Okay? So, si Pedro, sinabi niya sa atin kung paano pasimulan ang Kristiyanong buhay. Sinabi niya, magpasimula tayo bilang born again sa kanyang pamilya ng Diyos, at sa panahon na tayo pinanganak sa kanyang pamilya ng Diyos, tayo ay hindi kaagad-agad mga malalaking tao na o tayo ay mga malalaki na tulad ng nakikita natin. Ngayon, pagka pinanganak mo isang bata, natural mag-uumpisa siya ng maliit, di ba? Hindi siya malaki kaagad. Sapagkat pagka may nanganak sa inyo, pagkatapos yung anak ninyo, paglabas, tumatakbo na. Siguro kahit bagong panganak kayo, tatakbo ni rin kayo ng kasama niya. O kaya pagka pinanganak siya, kumuha kagad siya ng gitara, nag-special song kagad. Naku mga kapatid, talagang ang unang tatakbo ang mga magulang siguro, ano? So we expect those born again to be babies in Christ. Mga babies pa sila. Yan ang sinabi ni Peter sa atin dito. Ito ay isang napakalaking pribilehyo. It is a great privilege to become a child of God. Amen? It is an immense privilege to be a child of God. To be born into the royal family of God's people or heaven. Sa kanyang bayan. Hindi lamang dito sa langit. Talagang ang ating bayan, langit naman. Ngayon pinanganak na kayo, na muli, hindi na ang Pilipinas ang bayan ninyo. Ang bayan ninyo, ang New Jerusalem heaven na. Praise God. Hallelujah. So that's a great privilege. Napakalaking pribilehyo niyan na tayo pinanganak sa isang royal family ng Diyos sa langit. At pagkatapos ang ating Ama ay ang makalangit na Ama sa langit. Totohanan na ito. Hindi ito biro-biro. Hindi ito fairy tale na kayong pinanganak na muli ngayon, ang inyong ama ay ang makalangit na ama. Kaya meron na kayong relationship. Binding ang relationship na yan. Hindi niya sasabing, you must be born again. Pagkatapos, na-born again ka, sinunod mo yung sinabi niya. Pagka tumawag ka, hindi ka sasagutin. Pwede mo siyang i-blame. Pinanganak nga ako sa iyong pamamahay. Ngayon, tinatawag kita. Nagbibingi-bingian ka sa akin. Hindi maring gawin ng Diyos yun. Because you now have a relationship. And you have the privilege to call upon Him and you can say, Abba, Father, pagka pinanganak ka na sa Espiritu. Pero sa tubig lang, hindi pa muna. Madaling gawin ng being born of water. Sabi ng John 3:5, except a man be born of water and of the Spirit, you are born in water in identification with the name of Jesus Christ through His death by baptism. Madaling gawin yon. Pero hindi pa yon. Hindi pa tapos ang verse doon. Sabi niya, you must be born again in water and in the Spirit. Yung mahalaga yung sa Spirit. Kasi ang ama natin, Espiritu. Kailangang malaman natin ang sanlibutan ng Espiritu. Kailangan makapasok na tayo doon sa Espiritu. Ano ang sign na kayo dito? Pinanganak na sa sanlibutan ito, sa laman. Nang lumabas kayo, ginanong kayo ng doktor. Pagka hindi kayo umiiyak, sasampalin yung likod ninyo para umiyak kayo. Oha. Pagka narinig ng doktor yon, masaya na siya. Ibig sabihin, buhay ka na sa aming sanlibutan. Pero pagka kayo pinanganak sa Espiritu, paiiyakin din kayo ng Panginoon. Ang hindi pa umiyak sa Espiritu dito, hindi pa nag-speak in tongues, kailangan mga kapatid, mapuno kayo. Hingin ninyo sa Panginoon yan, Lord, give me the gift of the Holy Spirit. You ask it from Him because that is now your privilege. And that is now your right to ask for the gift of the Holy Spirit. Tanggapin mo yan. Ano ang pinaka-sign na napuspos ka ng Holy Spirit? You begin to speak in other tongues as the Spirit give you that utterance.
Magtuturo na sa iyo yan paano ka mag-worship. Pagka-anak ka na sa Espiritu ng Diyos, marunong ka nang mag-worship, marunong ka nang magtaas ng kamay mo. Hindi ka nalilinga-linga. Tingnan nyo, kahit born in water kayo, pagka hindi pa kayo born in the Spirit, pagka tayo nag-worship, lilinga-linga kayo. Ano ba ito? Yan ang sinibutan ng Espiritu. Marunong silang pumuri sa Diyos na hindi na inuutusan sapagkat pagka pumasok ang Espiritu ng Diyos sa atin, sabi niya, isusulat ko ang aking batas sa inyong puso at sa inyong isipan. Wala na magtuturo sa inyo kung sino ang Panginoon o kilalanin mo ang Panginoon sapagkat mula sa pinakamaliit hanggang pinakadakila sa kanila, makikilala nila ako, sabi ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, tingnan ninyo yan, mga kapatid. You know, babies do not appreciate the privilege of their position and parenthood while they are still babies. But the privilege of their position is there all the same. Pagka mga bata pa kayong mumunti o bago pa kayo sa pananampalataya, hindi pa ninyo na-appreciate yung privilege ninyo bilang mga anak ng Diyos. Hindi pa masyadong na-appreciate. At hindi pa ninyo masyadong na-appreciate yung parenthood ng Diyos sa atin. Siya ng Ama natin ngayon. Pwede ninyong tawagan siya. Pagka tumawag kayo sa mga kaibigan ninyo, hindi kayo sinagot, pwede na kayong tumawag sa inyong Amang nasa langit. Hindi siya maaaring hindi sumagot ng dahil meron na kayong relationship. Ama na ninyo siya, kayo anak niya. Kaya sinabi niya, kung kayong mga masasamang ama rito, marunong kayong magbigay ng mabubuting kaloob, ako pa kayang Ama sa langit na pinakamabuting Ama. Kaya hindi po ako papayag, mga kapatid, na kayong mga anak ng Diyos mananatili sa inyong kinalalagyang mga kahirapan o sumpa sa buhay. Wala pong isang mananatili sa mga bagay na yan sapagkat tayo ay mga anak na ng Diyos na tunay na pwedeng tumawag sa Kanya upang angkinin ang lahat ng Kanyang mga ipinangako. Everybody say amen. Tingnan ninyo, mga kapatid, ano ang responsibilidad ng mga bagong isinilang sa kaharian ng Diyos? May mga responsibility kayo. It is your privilege to become a child of God, but you also have responsibilities. What are the responsibilities of newborn babes in the kingdom of God? 1 Peter 2:2 gives us the answer. To feed on the Word of God in order that we may grow up into strong children and then into manhood. Yan ang responsibilidad ng mga bagong isinilang sa kaharian ng Diyos na ngayon ay mga mumunting anak ng Diyos. Ano? Kumain kayo, uminom kayo sa mga salita ng Diyos upang kayo ay lumakas hanggang sa kayo ay maging malalaki at malalakas na sa Kanyang harapan. Amen? Kaya mga bagong isinilang na anak ng Diyos, responsibilidad niyo kumain talaga. Huwag ninyong imimisyon. Kaya huwag kayong nag-miss ng mga services natin na kung saan nakakakain kayo. Mga Bible study, huwag ninyong imisyon. Kailangan kumain kayo. Responsibilidad ninyo yun. Okay. Babies can only grow if they eat. If we do not feed upon the right food and have enough of it, we shall remain babies and we shall be dwarfed in our spiritual existence. Pag kayong mga maliliit na bata, hindi kumakain yun. Hindi lalago, hindi lalaki yun. Magiging bansot yun. Matanda na, pero ganun pa rin kaliit, kalaki. Hindi magandang tingnan yun. Di ba? Meron tayong worker na pagkakamalang baby. Pagkat tiny siya, pumunta kami sa Hong Kong nung last. 3 kami. Nung siya papasok na sa immigration, na-hold siya. Chinyek ng immigration sa Hong Kong yung identities niya. Born 1965 ata. Sister Nori. 60. Sabi nung immigration officer, were you really born in 1960? Kasi maliit si Sister Nori, very tiny, may backpack pa, nakaganon pa. Tapos, hindi lang madiretso nung immigration officer, pero ibig sabihin niya, why are you traveling without your parents? Matanda na yun, 33 years old na yun. Kailangan hindi tayo mapagkamalang hanggang ngayon ay bata pa
kung tayo ay matanda na sa pananampalataya nang dahil tayo ay tamad kumain ng mga salita ng Diyos. Kailangan tayo ay masipag uminom at kumain ng mga salita ng Diyos upang tayo ay lumago at lumaki sa Kanyang kalakasan hanggang sa maaasahan na niya tayo. Bakit pinalalagot, pinalalakas kayo ng Panginoon? Sapagkat may magtagal kayong aasahan sa mga gawain dito sa sanlibutan ito. Huwag ninyong sabihin ng mga anghel ang ipabababa dito at pagkatapos silang aasahan sa mga gawain ng Diyos dito sa kanyang extension sa kaharian sa sanlibutan ito. Tayo ang aasahan dito kaya pinalalakas kayo ng mga salita ng Diyos. That's why the Lord is strengthening and establishing you, because later on you will be used in His kingdom, extension of His kingdom, here on earth in order to spread His word and to propagate His kingdom. Tayo ang gagamitin. Kung mga bansot tayo, mga lampa tayo, paano tayo magagamit ng Panginoon? Baka sinabing, okay, mga anak ng Diyos ditong malalagot, malalakas, magbigay tayo ng TV pledges para lumagong lalo ang kanyang kaharian at marami pa ang makakita ng kanyang kaharian at makapakinig. Ang mga bansot kaagad gumaganon. Kaya pinalalakas tayo. Pero yung malalakas, praise God, yan ang inaasahan namin. Hallelujah. Papasanin natin ngayon ang responsibilidad sa pagpapalago ng kanyang kaharian. Biro ninyo, no? Napakalaking pribilehyo, pero malaki rin ang ating responsibilidad. Huwag kayong matakot sa responsibilidad. Kasama yan sa paglago. Diba? Nakakapasan na kayo noon, ngayon, nang hindi nyo napapasan noon, sapagkat kayo lumalago, kumakain kayo sa mga salita ng Diyos. We can only grow if we eat the right food. And the right food is always the Word of God. Huwag kayong kumain ng mga extra snacks dyan na hindi galing sa Diyos. Kung minsan ang iba sa inyo, marunong hindi kumakain ng right food, mga salita ng Diyos, yan ang balanced diet. Marami sa inyo kumakain mga junk food. Pag kami nagchichismisan dyan, ang sarap pakinggan. Junk food yan. Nakakataba ng inyong laman yan, ngunit nakakapayat ng inyong kaluluwa. Dapat ang kainin natin ang pampataba ng kaluluwa. Bahala na yung laman. Pagka pumayat yun, okay na lang. In order to prevent us from being dwarfed in our spiritual existence, we must desire the sincere milk of the Word. Walang magagawa ang mga ngaral o ang mga ministro o ang mga worker kung wala kayong sincere desire upang inumin ang salita ng Diyos. Kaya kailangan both ways. Kami rito, hindi kami kailangang magmamaliw sa aming mga responsibilidad sa pagpapakain ng salita ng Diyos, lalong-lalo na itong inyong pastor. Kaya hindi ako tumatanda sapagkat hindi ko pinababayaan yung responsibilidad ko sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kayo, tumatanda kayo kasi hindi kayo kumakain ng gatas ng salita ng Diyos. Kaya mula ngayon, may sincere desire kayo. Kapag pumasok kayo dito, nakita ko wala kayong desire kumain. Alang-alang naman, pipilitin ko pa kayo. Hindi pwede yun. Kailangan kayo pumunta dito, handang-handang mga pagkain dito. Pagka pumasok kayo dito, may sincere desire kayo. Ako naman, lalong gaganahan at inspirado naman na magpapakain sa inyo. Kaya, pagka may nakikita ako na natutulog pa ako yung nangangaral, kahit isa lang natutulog, nawawala yung gana ko. Sabi ko, Panginoon, huwag na lang. Wala namang ganang mga tao dito. Yung mga anak mo dito, parang mga infested with worms. Wala namang ganang kumain. Ayusin mo muna, Panginoon. Pero nagpapasalamat ako sapagkat ang mga anak ng Diyos na pinapapasok sa kanyang kaharian ngayon, meron silang sincere desire to feed on the Word of God. Hallelujah. Wala pong substitute dyan. Do not ever eat junk food. Huwag kayong makinig sa mga walang kabuluhan na hindi makapagpapatibay ng inyong kaluluwa. There is no substitute for the Word of God. And then later on, after we have passed the process of feeding on the milk of the Word of God, that sincere desire is still there. Later on, the Lord is preparing us to eat of the strong meat of the Word of God. Kaya tayo, pinalalago upang tayo ay inihahanda na makakain sa mga pagkain pang makapagpapalakas sa atin
mga karne na ng mga salita ng Diyos. Amen? Kaya ako hindi pinamulat at hindi binigay ng Diyos sa isang social gospel. Puro lang, halikan. Hindi ako binigay ng Diyos doon. Kasi yun ay mga ministering parang milk lang palagi. Parang gusto lang marinig sa iyo. Puros lang yung puro malalambot. Kailangan pagka nagsasalita ka, talagang binomiro ka. Pagkatapos, hindi masasaktan ang puso ng iba, hindi mo matatapakan ng iba, o hindi talaga, Hindi ako binigay ng Diyos sa ministering ganon. Sapagat ang ministry ko, meron din akong ganon, di ba? I am very gentle as a nurse. I feed you with the Word of God. Kayong lahat, lalaman ninyo yan. Mga worker, alam din nila yon. Pagka nagkakamali yung mga worker, sasabihin lang, hindi naman kami pa aalisin ni pastor, mabait naman siya eh. Mabait talaga yung pastor, di ba? Pero hindi lang hanggang sa milk tayo. Kundi meron din akong tinitingnan na kayo ay lalakas at magiging kagaya ko rin kayo isang araw. That's why I love you. Because I want you to become like me. Na kahit ano ang darating sa buhay ninyo, makakayanan ninyo. Kung nagkataon mga kapatid, ang pastor ninyo, binigay sa inyo, pastor na lampa. Dumating ang medyo malakas-lakas na kapagsubukan, tumutumba, pagkatapos yung mga members nagtitipon doon. Sila nag-i-encourage kay pastor. Pastor, sige na, huwag ka namang ma-discourage. Praise the Lord, mananalangin kami para sa iyo. If you have that kind of a pastor, you deserve it. Because, ganon din kayo, lamparin kayo. Hindi pwede yung sa atin, sa butil na pananampalataya. Dapat lahat dito, agila. Hindi tayo isip-sisiw. Kailangan tayo ay mag-isip agila. Malakas. Maaasahan. Amen? Nakakalipad ng matayog at hindi naaano sa mga hangin at bagyo ng kapagsubukan. Yung iba, palipad-lipad, dito lang, sa bandang ito, ang ngayon na makakaya nila. Sa atin, hindi po ibinigay ng Panginoon yun. Kaya nung ako ibinigyan ng ministry, sinabi ng Panginoon, anak, ang binigay ko sa iyo, hindi ko ibinigay sa iba. Salamat kayo, sapagkat kayo ay deserving ng mga anak ng Diyos. Alam niyo, special talagang paningin ko sa inyo lahat. Bakit? Kasi alam ko ang dinaanan ko bilang isang alagad ng Diyos. Alam ko ang aking pagkakapahid ng langis ng Diyos sa akin. Kung ano ang dinaanan ko, kung may maliit pa sa butas ng karayom, dinaanan ko na yon. Bago ako inasahan at ginawang alagad ng Diyos. Sabi niya, ang ipakikisama ko sa iyo, puro handpick ko yun. Kaya kayo lahat dito nakikita ko, pagka nakikita ko kayo, nag-iiba na ang sanlibutan ko. Nahahay na ako. Pagka nakikita ko kayo, naka-attend na rin ako ng mga fellowship. Ang ibang gagara pa nga eh. Pero ang paningin ko, ang kasi paningin na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi na yung panglaman o pangsanlibutan lang. Hindi yung nakikita natin. Nakikita natin yung grado ng kanilang espiritu. Kaya pagka kayo nilagay dito, special ang paningin ng Panginoon sa inyo. Talaga, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Kaya, marami natataka sa gawain natin. Ang bago-bago pa lang ninyo, pero ganito na kayo kalakas. Sabi ko, praise the Lord. Kasi binigay ng Panginoon sa amin. Hindi sa amin, binigay lang ng Panginoon sa amin. Kaya, that is one thing I am proud of sa mga anak ng Diyos na pinapadala sa butil ng pananampalataya. Nakita ko naman merong mga nandito na patapos pinalabas mo ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, akala ko lahat ng pagkikisama mo sa akin, handpick. Bakit may nakapasok na, kalabas na naman? Sabi niya, anak, hindi ko pinadala yun, nakikisama lang yun. Hindi niya kayang mga lessons dito. Kaya hindi pa niya bagay sa kanya yan. Kaya binalik ko po muna siya doon sa elementary grade. Sapagkat ito pang-doctorate na. Praise God. Sa Espiritu, pagka natapos kayo rito, talagang doktor kayo sa Espiritu. Wala nang anumang sasagupa sa inyo na hindi nyo makakayanan. Ang tawag ng Panginoon sa inyo, overcomer. He that overcometh all things shall inherit all things. Pagka na-overcome mo ang lahat ng bagay, sabi niya, ikaw naman ang mag-inherit ng lahat ng bagay. Kaya strong meat na ipakakain sa inyo at magiging strong na kayo. Biro ninyo mga Jesus Christ members,
pagka pumasok sa bahay-sambahan, nagbigay ng offering, pag-uwi, baligtad ang bulsa nila. Pero nagtataka ka, pagka sunod na linggo, nandoon na naman sila. Puno na naman yung bulsa nila. Bibigay na naman sa gawain ng Diyos. Yan ang kapagtataka. Bakit hindi magawa ng iba yan? Sapagkat nalimitahan ang kanilang paglago. Hindi sila makakain ng mga matatapat at malalakas ng salita ng Diyos, kaya naging bansot ang kanilang spiritual na kalagayan at hindi lang makakaya ang nakakaya ninyo. Kaya na ba ninyong isipin ng Diyos natin ay hindi limitado? Na the more you give, the more you will receive? That is a spiritual law that cannot be changed. Hindi na pwedeng baguhin ang law na yon. Kung gaano karami binigay, ganoon din karami ang iyong tatanggapin. That is God's law of demand and supply. Hindi kaya ng iba yan. Ang iba, pagka pinangaralan niya, sasabihin, maduduling niya, sasabihin sa iyo, naku, nambobola ka ha. Pero sa atin dito, alam natin na mga laws ng Diyos, spiritual, yung lahat ay may katotohanan. Sinusunod ko yon at sinusunod din ninyong lahat yon. Tapos, dinescribe din tayo ni Peter dito as obedient children of God. Totoo ba yon na tayo ay mga obedient children of God? Elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Tingnan ninyo mga kapatid, hindi na tayo tinawag ditong mga mumunting bata, kundi tinawag na tayong mga masunuring mga anak. Ito ay pagpapakilala na ng ating paglago. Pribilehyo nating ipinanganak tayo, ngunit mas malaking pribilehyo ngayon ang tatanggapin nating tayo ay naging mga anak na lumago at may abilidad na makaunawa sa grasya ng Diyos at may abilidad ng umunawa na tayo ay ginawang sa Kanya. Siya na ang may-ari sa atin. May abilidad na ba kayong umunawa niyan? May abilidad na ba kayong umunawa na kayong mga anak na ng Diyos? May abilidad na ba kayong umunawa na kayo, ang ama ninyo ay ang Diyos na? Yan ang pinakamalaking pribilehyo dyan. Sapagkat anumang oras, anumang araw, lumuhod ka. Ama, saan mang dako pagka tumawa ka, Ama, tulungan mo ako. Naku, akala ninyo, there are billions of stars in only one galaxy, which is the Milky Way. Isa lang sa mga galaxies yan. There are also millions of galaxies that have never been seen by human eyes or through human telescopes. Biro niyo pag sinabi niyo, ikayo born again, taga dito kayo sa Manila, pag sinabi niyo, Ama, biro niyo yung salita ninyo yun, magre-reverberate doon sa universe hanggang papasok sa kanyang karyan, lalampasan ng lahat ng mga bituin yan. Pagkatapos anuman ang ginagawa ng Diyos, hihinto siya. Sino? May tumawag sa akin na. May nangangailangan ng tulong. Praise God. Pagkatapos, kagad-agad, uutusan niya ang isa sa milyon niyang anghel. Sabihin niya, hoy, pumunta ka doon. Sige na. Tulungan mo yun. Lilipad ka agad yung anghel papunta sa iyo. At pagkatapos magbiministeryo sa iyo. Tapos sabihin mo na kung anong kailangan mo. Kailangan ko ganito, ganyan, ganyan. Pagbabalik niya doon, sabi nung anghel, Father, ang liit lang pala ng kailangan ng anak niyo doon. Binigay ko na. Praise God. Kaya pagka kayo ay tumawag naman lang din kayo at napansin na kayo ng Diyos dahil anak na niya kayo, pagka huminga kayo, laki-lakihan naman ninyo. Amen? Sige, palakihan na. Yung kasing isip natin, nasanay yun sa limited, sa limited, gano'n. Nasana yun. Medyo alisin na natin unti-unti sa vocabulary natin yun. At paliparin nga ninyo yung isip ninyo. Sige. Halimbawa, businessman kayo, businesswoman. Paliparin nga ninyo yung isip ninyo sa inyong business. Na siyang ibibigay ng Diyos sa inyo. Paliparin ninyo. Isipin ninyo, ako may-ari ng lahat ng taxi sa Maynila. Gagawa ba ng Diyos yan? Hanggang maiisip mo, isipin mo na. Maliit pa rin sa Diyos yan.
Naku, sabi ng anghel, Ama, ang inihingi niya, Jolen lang pala eh. Pero halos hiningi mo ng buong Maynila. Ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Alam niyo mga kapatid, sa hinihingi natin dito, para sa gawain ng Diyos, sabi ng Diyos, hindi daw siya gagamit ng wine chick. Hindi daw siya gagamit ng tagalabas. Kayo rin daw ang gagamitin. Kaya ibig sabihin yan, gagawin kayong milyonaryo lahat. Hallelujah! Amen! Okay, gagawa ng milagro ang Diyos dito na magtataka mo Maynila nito. Pero totoo yan. Ito ang sinasabi ko. I will not say this if what I'm saying is not true. Because I know the operation of God. Amen? Wala mahirap sa Panginoon. Bakit pinaisip ng Panginoon sa akin yun? Kaya kayo, sa buhay ninyo, isipin na ninyo kung ano ang magagawa ninyo para sa Kanya. Hindi nyo magagawa yan kung hindi kayo bibigyan ng ability. Ngayon, na lahat ng gagawin natin ay concerning, mayroon talagang kaugnayan sa financial. Paano tayo makakagawa nito kung wala tayong financial? Kaya kailangan hindi tayo pagyamanin ng Panginoon kung tayo ang gagamitin. Sinuri ko ang Panginoon. Tayo talaga pala ang gagamitin. So we are now grown up. From newborn babe, we have the great privilege to be a child with the ability to understand what God has done to us, and we have the ability to understand that we are made as God's own. Tayo ay sa Kanya na. What is our responsibility as children? Ang responsibilidad natin ngayon bilang mga tunay na anak ng Diyos ay ang maging masunurin. Sabi ng lahat na ako ay masunuring anak ng Diyos. Okay, masunurin. Kaya nang tayo ginawang born again, inalis sa atin yung espiritu ng pagsuway. Yung pagsuway, sungay yun, na ibinigay ng demonyo sa atin when we were born in the first world that we were born, which is the world of the flesh. Ano ang ating natagpuan doon? It is the spirit of rebellion against the will of God. Kaya rebellious tayo. Ayaw tayong sumunod. Palasuway tayo sa Diyos. Ngunit ngayon, tayo itinransfer na dito, pinutol ang sungay natin. Inalis. Ginawa tayong mga masunuring anak ng Diyos sa Kanyang kalooban. Kaya napakalaki. Kaya ako nahahay pagka nakikita ko kayo. Bakit? Anong naglalaro sa isip ko? Sinasabi ko, biro ninyo, mga taong ito. Ang titigas ng mga ulo ng taong ito. Biro ninyo, ilan ang nandito. Kung halimbawa, ang isa sa kanila, tagdadalawang sungay na lang, meron dyan taga-4, tag-5, taga-6 pang sungay noon. Biro ninyo, ngayon pinag-aalis lahat ng Diyos yun. Ginawa silang mga tupa at ngayon ay inilagay sa Kanyang kaharian. Kaya ako mga kapatid, naiiling na lang kung minsan sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos talagang napakalubha para sa mga tinatawag niya na inilalagay sa Kanyang kaharian. Hallelujah. Now, the Greek word in 1 Peter chapter 1 verse 14, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance. Ang ibig sabihin ng obedient children dito, mga anak na wala ng pagsuway o mga anak na ginawa ng masunurin. Hindi kayong gumawa sa sarili ninyo yan, kundi ang Panginoon ang gumawa sa inyo na maging masunurin kayo. Ito ay sinasabi sa atin bilang born again na principle of obedience, ipinasok sa atin kasama yon. When we were born again, pagka tayo ay ginanon sa tubig, tapos tayo ay naging anak na ng Diyos nang tumanggap sa Holy Spirit, yun pala ay bonus na. Ipinasok na sa iyo yon. Hindi ka naman maghihirap doon. Pinasok na sa iyo yon. Hindi mo na pala pag-aaralan yon. Ipinasok na sa iyo ang Espiritong yon na maging obedient. It's also a gift from God. Kaya, salamat sa Diyos. Sapagkat yan ay binibigay lamang sa isang tunay na paglilingkod. Kaya dito nakikita niyo, nakakaisang Espiritu natin. Kung ginagawa natin, iisa lang ang ating nakikita at napapansin. Yan ay ang espiritu ng pagsusunod sa Kanyang banal na kalooban. Hallelujah. Paano na-express ng obedience ang Kanyang sarili sa atin? Sinasabi dito na bilang obedience sa mga kalooban ng Diyos, hindi natin pinababayaan na impluensya ng sanlibutan ang siyang magmomold sa desires natin o ang unregenerated life natin noon, binabalikan pa natin. Don't let your character be molded by the desires of this unregenerated world, but be ye holy before God, as God is holy. And holiness always has the component of obedience. Hindi tayo magiging banal kung di tayo
masunurin sa kanyang banal na kalooban. Sabagat tayo masunurin sa kanyang banal na kalooban, kaya tayo ay naging banal. Nakakabanal ang pagsusunod sa kanyang mga banal na kalooban. Amen. Dito na natin makikita na tayo ay may palatandaan na bilang mga anak ng Diyos. Siya ang ating pinaglilingkuran at tayo ay inangking Kanya. Tapos, tinawag din tayo ni Pedro na mga buhay na bato. Ang ating masabing, ako'y buhay na bato. Ang bato ginagamit upang maging parte ng building, no? Peter was thinking and was looking at a building, which is a spiritual building made by God. As believers, we are living stones when we were born again and we were made partakers of the divine nature. Meron ng bahay ang Diyos sa atin. Ang bawat isa sa atin mga buhay na bato. Hindi tayo patay na bato, buhay na bato. Alam niyo yung bato, tingnan niyo yan. Mga bato yan, mga haligi, pinagpapatong-patong yan. Yung bato, masasandalan mo yon. Pwedeng yon ay kargahan ng kabigatan. Ito, mabigat ang building na ito. Itong floor na ito, kung wala yung mga batong yan, kung wala yung haliging yan na made of stone, hindi talaga maaari tayong magtipon dito ngayon. Ngunit, nadadala yan dahil yung mga batong yan ay isa-isa ipinatong sa isa't isa hanggang lumakas. Ang building ng Diyos, walang iba kundi tayo. Wala siyang building na ganito dito sa sanlibutan. Ang tirahan ng Diyos tayo. Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost? You are not your own. You are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. So, bawat isa sa atin, batong buhay. Amen? Pinagpapatong-patong tayo sa kanyang bahay at tayo ngayon ang tinitirahan ng Espiritu. Na kung titingnan tayo sa labas, napakaganda nating tinan. Nagkaka-synchronize ang lahat ng ating mga paglilingkod. Kaya walang friction dito. Kahit iba-ibang anyo ninyo, pero nagkakaisa tayo na tirahan ng Diyos. Iba sa inyo ginawang kusina, iba sa inyo ginawang sala, ang iba sa inyo ginawang kwarto, ang iba sa inyo ginawang hagdanan, ang iba sa inyo ginawang doormat. Okay pa rin yun. Sino ang nafe-feel niya doormat siya dito ng Panginoon? Panginoon. Ang iba sa inyo ginawang coffee powder ng Panginoon. Okay pa rin yun. Basta't nasa bahay ka ng Diyos, okay pa rin yun. Ala tayo magsabing, ano man ang gawin mo sa akin, Panginoon, okay pa rin yun. Do not ever forget that you are part of the temple of God na nakatira siya sa atin. Bilang templo ng Diyos o tirahan ng Diyos, malaking responsibilidad yan. Bilang mga buhay na bato, malaking pribilehyo yan. Is it not a great privilege to become a lively stone, a living stone in the house of God? Malaking pribilehyo, biro ninyo. Napipil ninyo yung Espiritu ng Diyos, nakatira siya sa atin. Pero meron ding responsibilidad yan. Ano naman ang responsibilidad natin? Kailangan tayo ay hindi patay. Kaya sinabing buhay na bato. Lahat ay masabing ako'y buhay na bato. Ang responsibilidad natin, hindi tayo patay. Kay pastor niyo, hindi patay. Patay ba kayo? Ayaw ko ng patay na kongregasyon. Ayaw ko ng tuluging kongregasyon. At tayo magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. You are not lifeless stones in the spiritual house of the Lord, but you are living stones. And our responsibility, therefore, is to offer sacrifices of praises to God. Hindi nga lang tayo makapraise masyado dito dahil nagrereklamo ang Balaverde. Pero mamaya, mag-ingat ang Balaverde mamaya. Kahit na yung ating pagtawa ay medyo kontrolado. Pero kung minsan di rin napipigilan, sisiyak nga natin minsan itong Balaverde. Pumalakpak nga tayo ng malakas. Tama nga, ganun. So, i-exercise natin ang ating pagiging buhay na bato sa pag-aalay ng mga buhay na handog sa Kanya. Wala tayong patay na iaalay.
ang lahat ng ating iaalay ay puro buhay na mga pagpupuri sa Kanya. Gawa na nga ng tayo ay buhay. Praise the Lord! Kaya puro buhay ang ating iaalay. Lahat ng ating mga handog ay mga handog na buhay. Lahat kayo ay mga saserdote ngayon. Huwag ninyong pabayang ako lang nag-offer ng sacrifice sa Panginoon dito. Lahat kayo tinatawag na priests of God. Puro kayo mga saserdote. Alam niyo sa Old Testament, ang priest ang nag-aalay. Pero ngayon, lahat tayong mga born again, ginawa. Kaya pagka tayo nag-aalay, pagka nagtaas tayo ng kamay, praise God. Pagka sinabi natin, praise the Lord, hallelujah. Ayun, alay na yon. Kaya pagka tayo nag-aalay, nag-worship tayo, huwag kayong lilingalinga, ha? Mga anak ng Diyos. Huwag kayong sasabihin, ano ba yan? Pagka tayo nag-aalay, lahat tayo mag-aalay. When we pray, all of us praise. When we praise the Lord, all of us should give praises to Him. Hindi pa tayo na praise. Praise the Lord. Talagang matabang praise the Lord. Matabang mga pag-aalay at pagpupuri. Nagagalak ang Panginoon sa mga bagay na yan. Sasabihin natin, Panginoon, dakila po kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Ayan. Lahat tayo nag-aalay. Walang isang hindi nag-aalay. Kasi tayo ay mga buhay na bato. Walang tatanggaping patay na bato dito. Buhay na bato lahat. Ang mga anak ng ating Panginoon. Ngayon, ang katanungan dito, are we exercising this privilege of our priesthood and discharging our responsibility in this matter of offering up spiritual sacrifices to the Lord? Ginagawa ba natin yun? Kulang pa siguro, no? Gawin natin lahat yun. Individually, gagawin natin lahat yun. I-discharge natin ang ating privileges. Privilege natin maging lively stone, responsibilidad natin ang magpuri at mag-alay sa Kanya ng mga buhay na alay. Praise God. Upang tumanggap naman ng mga buhay na mga kasagutan. Tinawag din tayong servants of God. Ang lahat ay magsabing, ako ay isang servant of God. Nung tinawag tayo, binigyan tayo ng kalayaan ng ating Panginoon. Ngunit, nang tayo ay tinawag at binigyan ng kalayaan sa kasalanan, ang ating liberty ay hindi excuse upang tayo ay bumalik muli sa kasalanan. It is a great privilege to become God's servant, but a tremendous responsibility rests upon us as His servants, as His bondslaves, because we now recognize Jesus Christ as our Master and Lord, and we are forever bonded to Him. Hindi tayo makali sa Kanya ngayon. Dahil sa ating pag-ibig, na nakilala natin siya ang ating Master, siya ang ating Panginoon. At ngayon, mga kapatid, tayo ay naging Kanyang mga servant sa Kanyang household. Sapagkat sa Kanya ito, tayo ay pumasok dito at pinapasok niya hindi lang mga anak, servant pa rin tayo ng Kanyang mga kalooban. Ang servant, nandoon yun, na kahit anong yuto sa Kanya, susundin niya. Di ba gano'n? May maid kayo, may boy kayo sa bahay. Naghihintay lang yun. The servant is always waiting for the bid of his master. He is always upon the master's command. Pag sinabi niyang, bigyan mo ako ng tubig, bigyan mo na ako ng gano'n, nandoon tayo, tumatakbo na pagkatapos, binibigay natin ang lahat ng kinakailangan ng ating master. Sa bahay ng Diyos, gano'n din tayo. Kung ano ang Kanyang ipinag-uutos sa atin, tumatakbo tayo upang sundin ang mga bagay na yon. Nagkaroon na ba kayo ng maid? Nagkaroon na ba kayo ng servant sa bahay? Na pagka inutusan ninyo, kinakaladkad niya yung paa niya. At ang bigat ng paa niya. Pagkatapos pagka siya ay humarap sa inyo, nakasimangot, mga kapatid. At hindi pa naliligo. Naku, si Santi ka na bukas. Bilang servant ng Panginoon, tayo ay masipag na gumawa sa Kanyang mga banal na kalooban. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Sinabi din ni Peter sa 1 Peter 2:11 na tayo ay strangers and pilgrims in this world. At ay magsabing, I am a stranger and pilgrim in this world. Strangers in this world, for we belong to another world to which we are traveling right now. Pilgrims on the way to heaven.
Tinransfer na tayo ng Panginoon, only extension niyang naririto ngayon. Hindi na tayo tinitrain papunta ng Japan, Korea o Saudi Arabia. Tayo ay tinitrain upang pumunta sa langit. Yun ang magiging permanent residence natin. Kaya tayo strangers dito. Tayo ay mga temporary residents ng sanlibutan ito. Pribilehyo ba yan? Pribilehyo. Kaya huwag kayong maepektuhan sa mga problema ng Pilipinas. Temporary lamang tayo dito. We are temporary residents now of the Philippines. What is our responsibility? Ang ating responsibilidad, tingnan nating maigi mga kapatid. Ang ating responsibilidad bilang temporary residents ng sanlibutan ito, na hindi tayo maepektuhan ng sitwasyon at sirkunstansya ng sanlibutan ito. Do not become engulfed and tainted with the life of the world around us. But we must become separate people from sinful and worldly things, and that our whole manner of life is marked by spirituality and moral integrity. Yan ang kailangang papanatilihin natin. Nasa sanlibutan pa tayo, pero hindi tayo pag-aari ng sanlibutan. Tayo ay tunay na mga residente na ng langit. Eh, sinabi ko kanina, pagka tinatanong kayo kung anong residence ninyo, sasabihin ninyo, what residence? What do you mean by residence? Are you asking for my temporary or permanent residence? Pag sinabi niyang permanent, ibigay ninyo yung permanent residence ninyo, temporary yung residence ninyo dito because you are temporary residents of the world now. Praise God. Kukuha ba nito sa sinasabi natin ngayon? Bilang born again, tayo ay tinawag ding mga maayos o mga mabuting tagapangasiwa. Bilang mabuting tagapangasiwa ng Diyos, hospitable tayo sa bawat isa. Ha? Mabuti ba ang pagkikutungo ninyo sa inyong kapwa? Kapwa members ninyo? Good stewards. We are good stewards of the Lord. As good steward, that's a privilege. But it also carries with it the responsibility. The responsibility that we must have to be hospitable and we are to serve one another. We cannot escape this responsibility. Kailangan mga kapatid, bilang mga good stewards ng Panginoon, kailangan tayo ay maging hospitable sa bawat isa. Sapagkat nakapag-intra sa atin ng Diyos ng mga special gifts na may emphasis para lang sa mga privilege ng mga taong tulad natin. Ay ibang mga Kristiyano dito, pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga malalaking bagay. Some have been entrusted with lovely homes. Some have been entrusted with businesses. Some have been entrusted with talents that others do not have. Some have been entrusted with money or with the gift of friendship. But they are only stewards of these gifts. Their responsibility is to use this faithfully, not merely for their own enjoyment, but for the benefit of others. And if they do this, they must do it for the glory of God. Yan mga kapatid, responsibility natin yan. Tinawag din tayong mga tunay na Kristiyano. Are you real Christians? Maraming Kristiyano, tulad ng isang sinabi ng isang mangangaral. Sabi niya, 3 Kristiyano ang alam ko. Christians yung tunay. Yung pangalawa, sabi niya, Christian. Binigyan niya ng emphasis yung tiyan. Sabi ko, hindi ko alam kung ano ibig mong sabihin. Sabi niya, Pastor, may mga Kristiyano na hindi mabubuhay kung sila ay hindi mabubusog sa lust of the flesh. Hindi sila mabubuhay. Parang nabubuhay sila para sa laman lamang na ito. May mga Kristiyano ba gano'n? Kung meron, hindi ko kilala. Sapagkat dito sa butil na pananampalataya, wala pa akong nakitang gano'n. Ang nakita ko dito, mga tunay na Kristiyano. Na pinangalan sa kanila ang pangalan ng ating Panginoon. It is a tremendous privilege to become a born-again, truly born-again Christian and to bear the name of Jesus Christ. Malaking privilege yan. Biro ninyo, tayo lang, sa atin lang natupad ang sinabi ng Panginoon, my people shall be called by my own name. Sa atin lang natupad yun. Anong tawag sa inyo ngayon? Yan ang tunay. Naging rema sa atin ang Word of God na yan. My people will be called by my own name.
Hindi kayo tatawagin sa ibang pangalan ngayon. Pangalan niya. Malaking privilege yan. Pero meron ding responsibilidad yan. Ang responsibilidad na tayo talaga ay maging kagaya ng buhay ng ating Panginoon. Kailangan tayo ay maging loving, maging gracious, kind, considerate, gentle, understanding, and humble. This should lead us to the questions and to our conclusion. Are you a Christian? Are you a true believer in the Lord Jesus Christ? Are you like Jesus Christ and are you becoming more and more like Him from day to day? Kailangan yan ang target ng bawat isang born again na nagbago. Ang buhay ni Jesus Christ, kailangan mapa sa akin yan. At siya ang pag-aaralan ko araw-araw na kung paano siyang lumakad dito, ganon din ang aking paglakad na gagawin. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Mga pribilehyo at mga responsibilidad ng pagiging born again. Itong lahat, mga kapatid, ay nasa sa atin sa mga sandaling ito. At hindi, tulad ng sinabi ko, hindi ako papayag na hindi talaga magkakaroon ng epekto ang mga salita ng Diyos sa inyong buhay, lalong-lalo na ang kanyang mga pangako. Bakit? Sapagkat hindi sinungaling ang ating amang nasa langit. Ano man ang pangangailangan niyo, tumawag lang kayo sa kanya. Milagro ang ibibigay niya sa inyo. Alam ninyo, hanggang ngayon, masama pang loob ko sa demonyo. Hindi nawawala ang sama ng loob ko sa kanya. Sapagkat maraming ginagawa niyang kabulastugan sa mga anak ng Diyos. Parang naririnig ko yung demonyo, sinasabi niya, palagi lang ako ang binibigyan mo ng kasalanan. Totoo naman, di ba? He is the instigator and he tempts us to explore what is in us. And then, he capitalizes on our weaknesses, on our weak points. And he tempts us. And then, he looked at our fleshly inclinations and he tempts us on that matter para mahulog tayo. Kaya siya instigator ng lahat ng yan. Ngunit naririto naman ang ating Panginoon. Pagka kayo nakagawa ng kasalanan, mga demonyong gumawa niyan. Pagka kayo naman ay tumanggap ng mabubuting bagay at nakagawa kayo ng mabuting bagay, mga mabuting anghel naman ang gumawa niyan para sa inyo. At nag-instigate na gumawa kayo ng kabutihan na yan. Kaya, salamat sa Panginoon sapagkat mas makapangyarihan ang Panginoon natin pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. Everybody say praise the Lord. Ngayon nasa harap ng inyong television, hawakan ninyo ang inyong mga television sets. Ako'y mananalangin para sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa point of contact, ang mga banal, nakahawak po sila sa kanilang mga television sets. Pagpalain po ninyo bawat isa sa kanila. Lahat po ng kanilang pangangailangan, lalo na mga covenant partners ng ministry ito. Bigyan po ninyo ng milagro, huwag ubusin ang milagro sa kanila araw-araw. Kung ang mga kasamaan ng Diablo ay nagpapalibot sa kanila, kung gaano po karami ang kasamaang nakikita nila, ganun din po ang pagpapala na i-doble pa ninyo, i-triple pa ninyo sa kanilang mga buhay. Punuin po ninyo sila, puspusin ang mga pagpapalang espiritual, ibuhos po sa kanila ang kapangyarihan ng Holy Spirit na anuman ang kanilang kahilingan, matatanggap nila. Anumang oras, saan magdako, anumang oras na tumawag sila, ang kasagutan ay nandoon. Tanggapin mo, kapatid, in Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love, because God is love.
Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.